guess I'll start first paano ako naging rider. Unang ride ko ng motor, nag-testing lang ako sa mga motor ng employees ko eh. Tinry kong sakyan yung motor namin, yung maliit, small bike lang, yung badya namin. Pambili ng pyesa. Ngayon, naramdaman ko yung hangin, nag-enjoy ako. Ito nga pala yun, it feels like freedom, no? So, nag-enjoy ako. So, yun, nag-decide ako, manghiram ako ng motor sa kaibigan ko, ng big bike. Which is, meron siyang XSR 700. Yun yung first bike hiniram ko for 1 week. Before that, wala akong experience ng mag-ride ng motor. Yung loko-loko kong kaibigan, sobrang bait sa akin o baka may galit sa akin, pinahiram naman ako kahit di ako marunong magmotor, pinahiram naman ako ng XSR for 1 week. Nagpalit kami sa pickup ko. At yun na nga, nabudol na ako. After 1 week, hindi ako makatulog, nag-enjoy ako. Ika nga, torque is very addictive. So kada piga, sobrang nakaka-addict, nag-enjoy ako. At saka hindi lang addictive, very therapeutic. Kung may mga iniisip ka, makakalimutan mo yan while you're riding the motorcycle. And yun na nga, so nabudol na ako. After a few months, gumawa ako ng paraan para makapagpalabas ng sarili kong motor. And yun na nga, lumabas yung unang motor ko, yung Z900. Bago lang ako nagra-ride, wala pa hanggang ngayon, wala pang 2 years. Sa February pa lang ako mag-2 years nagmo-motor. Ngayon, syempre, naisip ko dahil baguhan ako, tsaka puro na lang ba motor na walang ride lang dito, ride lang doon. Naisip ko na kailangan I want to share the feeling that I get whenever I ride the motorcycle. I want to prove na hindi lang basta riding ang ginagawa namin, basta pagmomotor. So, nag-join ako ng mga training to catch up. Training ako sa track, training sa safety course. Upcoming niyan, magti-training din kami sa EMCRC. So, para ma-improve yung mga skills namin. Meron din time na nag-training kami sa mga dirt bikes, sa off-road courses. So, malaking tulong, napakalaking tulong to catch up dahil nga baguhang rider ako. Dahil nga napansin ng mga kagrupo ko, mga kaibigan ko, mga kasama ko nagra-ride, kahit na bago pa lang yung grupo namin, which is yung PARA, yung Pampanga Avid Riders Alliance, nagkaroon kami ng election. Akala ko binudol lang nila ako. Bandang huli, after ng election, ako yung presidente dahil ako daw yung pinaka-addict mag-ride. Nakitaan nila ako ng pusong rider. Wala akong ginawa kundi magmotor every after work. Kahit mag-fishball lang ako, punta ako ng Tarlac, Subic, all the way here from San Fernando, Pampanga. Gagawin ko yun. Magmumotor lang ako. Basta may panggas, may pang toll gate, kahit barya lang yung pagkain, okay na. Basta enjoy lang. As you can see, ako rin nga pala yung owner ng shop na to sa Mex Central. Ngayon, mula nagkamotor ako, inaral ko, nakuha sa YouTube, tsaka ibang practice, nakuha rin sa practice sa sarili kong motor. Ngayon, tumatanggap na kami ng mga 2 wheels. Doon kami nag-umpisa rin sa Mex Central as motorcycle service providers. I guess I'm riding para mabudol ko yung ibang tao to share the experience, the wonderful experiences na I've gained while riding motorcycles. Kasi sobrang ganda ng feeling, very therapeutic, sobrang enjoy. I've met a lot of great people in the motorcycle community. Unlike before, sa 4-wheel, sa racing, may makakaaway ka. Sa 4x4, mababait din. Pero iba yung level ng camaraderie sa motorcycling. Yun yung gusto kong i-share. Kaya kung makita nyo, mapansin nyo, everyone that I meet na walang motor, gustong-gusto ko silang budulin, gustong-gusto ko silang invite bumili ng motor kasi I'm very happy with what I'm doing right now. Iba yung feeling, sobrang sarap, sobrang therapeutic. So kung may makita nyo ako, definitely pag-usapan natin ng motor, bubudulin kita. Gusto ko kasi ma-experience mo yung nararamdaman ko na kasiyahan sa pagmomotor. Ako nga pala si Kern Gardiner from San Fernando, Pampanga, owner ng Mex Central Automotive and Motorcycle Services, presidente ng Pampanga Avid Riders Alliance or Para Big Bike Club. At ito ang ride ng buhay ko. Ako pala si Gino Embuaje ng UBRP Group. Nung salimula akong magmotor, underbone lang din. Mga underbone lang, pero paborito ko kasi yung Raider 150 eh. Tapos, first big bike ko, starting big bike, NK 400. Nabitin na. Nabibitin na ako sa torque tsaka sa bilis. Nag-R6 ako.
Okay naman yung torque, kaso yung gastos sa R6. Mario Josep. Doon sumagit lang yung ulo ko. Pero sa pag-ride talaga, mas pipiliin ko yung motor kaysa sa sasakyan. Ba yung pakiramdam kasi na nagmumotor, nagra-rides kayo ng grupo mo, mga tropa mo, ba yung kasiyahan kasi mga napupuntahan yung lugar na masasaya, tapos yung mga friends mo pa. Tapos pinakahuli ko ng bike ngayon, yung ZX-6R. Ayan, sumobra naman sa torque. Medyo okay na, pero konti na lang, mabibitin na ako. Salamat kay Lalabs ko, shoutout, love you. Ako nga pala po si Gino M. Wahe from Angeles, Pampanga. UBRP Growth. At ito ang Shell Advance ride ng buhay ko. Yeah! Ang ride ng buhay ko is nag-start ako magmotor since 15 years old. Nakialam lang ako ng motor ng chewing ko. Yun, nasarapan ako magmotor. Iba pala yung pakiramdam. Para ka nakalaya. Kaya nag-start akong magmotor. Nalilibot ko na yung iba't ibang lugar sa pamamagitan ng 2 gulong. Parang marami akong naging barkada. Marami akong mga sinalihang club. Doon ako nag-start sa small bike. Dahil sa pagmamahal ko sa pagmumotor, nagbenta pa ako ng mga motor, nag-buy and sell ako ng mga small bike. Dahil sa mga barkada ko. Ngayon, nag-start na ako magbenta ng small bike. Yung mga barkada ko, naiwan ako dahil nag-big bike na silang lahat. Parang nainganyo na rin bumili ng big bike. So, dun yung time na talagang sabi ko, mahal ko talaga yung pagmumotor. Iba yung pakiramdam ng pagmumotor. Parang meron kang tinatawag na kalayaan. Iba yung pakiramdam. Parang wala kang iniisip mo lang yung sarili mo at saka yung motor mo, kung saan kanya dadalhin. Yun ang pinakamasarap sa pagmumotor. Siguro hanggat nabubuhay ako, hanggat kaya ko pa, magmumotor ako. Ako nga po pala si Jeffrey Simiclat, ang Para Group Vice President. At ito ang Shell Advance Ride ng buhay ko. I was riding since I was a teenager, but I started na my journey as a rider when I was 25 years old. Then I got my first bike, yung pang XRM noon, yung 110. No? So, yun ang ginagamit ko dati nung nag-work ako from Pampanga to Bulacan. So, yun, hindi ipauso yung mga big bike noon that time. Yung from 2005 onwards. So yung mga ginagamit lang na puro mga underbone. And then from that time, so nag-upgrade ako ng mga bike ko. Paiba-iba kung ano yung mga lumalabas na mga latest bikes. Yun ang mga pinapurchase ko, yung mga ginagamit ko, tinatry. Nag-start akong mag-big bike year 2019 na nung sumikat na yung CF Moto that time, yung NK400. So yun, no, naisip kong mag-shift sa big bike. And then nanood ako ng mga YouTube, yung mga reviews ng mga big bike. So ang target ko lang noon is makapag-drive sa expressway. Excited, being a big bike rider, nakaka-drive tayo sa
NLEX, no? Na-experience natin yung speed sa NLEX. Pag nagde-drive tayo, walang speed limit. That time, hindi ganong kaselan. So nakakapag top speed ako noon sa aking NK400. And then dumating yung pandemic 2020. Doon na nabuo yung grupo namin ng UBRP. Nagsimula lang kami ng mga 4, no? Every weekends meron kaming rides, meron kaming tambike. Kahit na during pandemic, every weekend nag-rides kami within the Pampanga pa rin naman. No, nagkakasama-sama kami, kahit mga 3 lang kaming magra-rides every weekend. Basta automatic every weekend meron kaming nakaset na breakfast ride, short ride, mga ganon. Eventually nakapag-upgrade ng motorcycle ko sa Benelli and then sa Kawasaki. So yun, pagka nag-ride kasi ng big bike, iba yung feeling. So talagang nakaka-relax kapag malungkot ka, masaya. Labas mo lang yung big bike mo. Yan. Stress reliever talaga kapag ka naka-big bike ka. Sarap, iba yung pakiramdam kapag ka nakasakay ka sa big bike mo na talagang stress reliever siya. So para sa akin, yung naging passion ko na yung pagiging big bike riders. So hanggang sa nakabuo kami ng isang grupo dito sa Pampanga, yun na yung United Big Bike Riders of Pampanga na kinikater lahat ng type of brand ng motorcycle. So hindi lang kami limited sa isang brand. So yun, hanggang sa dumami na yung member namin. So ngayon, dating 4 lang kami, ngayon nasa mga more or less nasa mga 100 na kami. Ako nga pala si Lee Ken Ching at ito ang Shell Advance ride ng buhay ko. Elementary days pa lang din ako noon na nakahilig ako na talaga yung 2 wheels. So, imagine, grade 5, grade 6 ako, kaya ko na magbaklas ng bike na kaya ko kalasin yung mga sprocket, yung mga bearing, mga bulitas, yan, kaya ko siyang palitan. Yung nasa grade 5, grade 6 ako dahil. Yun. So, doon ko na talaga nakahiligan yung 2 wheels. Actually, hindi lang naman din ako, pati rin yung mga kapatid ko. Ayan. So, mahihilig din sila sa mga motorcycle. Maswerte naman kami, malapit kami sa NLEX. So, yun, NLEX, SCTEC. So, doon lang kami, may ikot-ikot lang kami doon during pandemic yun. So, pag may checkpoint na, yun, U-turn na kami, balik pa. Again, yun yung namin, yun yung naging experience namin sa pagkaroon ng big bike. And then, again, mga gusto pang mag-i-start pa lang na magkaroon o bibili ng mga big bike o mag-upgrade ng motorcycle nila. Again, ang big bike kasi hindi talaga siya biro na motor. Bibigay niya yung torque, yung speed, yung lakas na gusto mo, may kaya niyang ibigay. Kaya lang medyo lang talaga, medyo ingat lang talaga pagdating sa mga malalaking motor. Although kahit yung maliliit na motor din, yung mga underbone, yan. So medyo ingat talaga tayo, guys. Kasi nga, sabi nga nila, mabilis ang magpatakbo na mabilis, pero mahirap magpahinto ng sasakyan. Yan, lalo na yung sa mga motorcycle natin. So, yun guys. So, yun lang yung advice namin sa inyo. Pag mumotor tayo, ingat lang talaga tayo. Sundin lang natin yung mga traffic signs and then yung mga advice ng mga seniors natin regard sa mga pagmumotor. Yan. So, sundin lang natin lagi sila. Kasi mas sila yung may expert at sila yung may alam sa with regard sa riding natin. Ako po si Alan Laksamana, presidente po ng United Big Bike Riders of Pampanga. Ito po ang Shell Advance on Ride ng buhay ko.